Welcome back sa Pinoy MD. Naku mga kapuso, ang ating pag-uusapan ngayon ay sigurado kung malapit sa marami po sa atin dahil I'm sure may kakilala kayo o mismong kayo ho ay nakaranas ng tinatawag nating stroke. Doktora, hindi ba napakahirap talaga no, kapag meron tayong alam na nasustroke o kaya mismong tayo ang nakakaranas nito? Tama yan, Connie. Actually, sinasabi lang na 1/3 daw na nagkakaroon ng stroke ay nagkakaroon ng problema sa memory, no? Kasi naman talaga pag nagkakaroon tayo ng stroke, nagkakaroon ng decrease of blood supply sa brain, alam naman natin na yung blood carries oxygen, nutrients, no? So kung kaya't nagkakaroon ng problema sa memory, itong mga nagkakaroon ng stroke. Naku, napakarami talagang effect nitong stroke sa iba't ibang parte ng ating katawan o organs natin. At isa na nga po dyan, yung tinatawag natin ng pagkakaroon ng memory loss. Ayaw po natin lahat ng yan. Kaya alamin po natin kung paano tayo makakaiwas sa stroke at paano natin matutulungan yung mga nagka-stroke na, particular na pagdating po sa pagkakaroon ng memory loss. Nobyembre noong nakaraang taon nang ma-stroke ang 70 years old na si Tatay Leopoldo Aguilar. Yung sa akin, lang bigla lang ako na mahihina. Mahihina sa katawan ko. Tapos, nawalan ako ng malay. Naparalisa ang kanang bahagi ng kanyang katawan mula balikat hanggang talampakan. Alala mo ba si Boy? Amo mo? Yan si Boy. Bukod dito, humina rin ang kanyang memorya. Taka ako sa sarili ko nga. Bakit naisip ko, wala pa ako maalala eh. Kailan may oras din na magsasalita siya. Di niya maaalala. Sabi ko, huwag ka na muna magsalita o magpigil. Huwag mong pilitin kung di mo maalala. May pagkakataon din na pati ang kanyang mga apo, hindi na niya nakikilala. Yung anak ko po si Richwell, bali, ay si Lolo, niya kamusta na si Lolo, sabi ni Papa, ay labas dun, di ko kayo, sino ba kayo, di ko kalala. Tapos hanggang sa maalala niya na po na, ay, sabi ko, pakilala mo na po ba si Richwell? Dating jeepney driver si Mang Leopoldo. Aminado ang kanyang pamilya na mahilig din siya sa matatabang pagkain. Pero para sa kanila, na-stress daw talaga siya nang mag-lockdown at ipatigil ng gobyerno ang pagpasada ng mga jeep noong 2020. Naalala ko na bago ako may stroke, nagmamaniho ako eh. Nagkaroon ng ischemic stroke si Tatay Leopoldo. Ibig sabihin, may baradong daanan ng dugo dahil sa cholesterol plaque, hindi makadalo yung blood, hindi makasupply ng oxygen. Kung walang oxygen, nasisira yung cells ng utak. Ayon kay Dr. Epifania Colliantes, isang neurologist, kapag ang kaliwang bahagi ng utak ang naapektuhan nito, maaaring mawala ng memorya ang mga taong nadali ng ischemic stroke. Dahil yung left side, para saan ba ito? Sa cognition, sa pag-intindi, tsaka pagsasalita. Yun yung language. So pag nadali yung left side ng utak, magkakaroon ng memory loss. Isa sa mga ehersisyo na ginagawa ni Tatay Leopoldo ay ang paglalakad-lakad tuwing umaga. Mainam daw itong gawin upang pagalingin ang mga bahagi ng katawan na naparalisa. Bukod sa katawan, mabuti rin daw na nae-ehersisyo ng husto ang utak. Yung sa memory, madaming pwedeng stimulate crossword puzzle, magbabasa sila, pwedeng newspaper, o kaya unti-unti pwedeng kausapin natin, may stimulation yung brain like music, or kaya basahan natin ng mga storybooks para na-imagine nila kung ano yung kinikwento mo. Kwentuhan nyo lagi sila. Sa mga kapuso nating seniors, siguruhin kumain ng tama at mag-ehersisyo para makaiwas sa stroke. Narito ang ilang payo mula sa National Institute of Aging ng Amerika para mapanatiling matalas ang memorya. Kung may alta presyon, i-monitor ang antas nito at uminom ng gamot kung niresetahan. Para mahasa ang isip, mag-aral ng isang bagong skill.
Regular na ilagay ang wallet o bag, susi, salamin sa isang lugar lang sa bahay. Ang pamilya ni Tatay Leopoldo, magtutulungan daw hanggang sa makabalik siya sa dati niyang sigla. Para sa kanila, makatutulong ang kalinga at pagmamahal para malagpasan ang anumang problema.